beloved Boss Mike Cervera. Apektado ng pagbuka ng abo ng Bulkang Kanlaon yung mga residente po ng Negros Island. Kwento po ng isang... Kita mo, hindi mo alam, Jingkohi. Oh, hindi mo alam eh, kung binalita ko yan. Kung hinulaan ko yan, di alam mo na sana. O ngayon, alam nyo na kung paano yung mangyayari ha, bago mag 2028 at after 2028. Balikan nyo ako pag hindi nagkatotoo ha. Tandaan nyo, dalawa lang pupuntahan ni Sara Duterte. Sa mental o sa correctional. Yan ha, mga kababayan. Dalawa lang ang pupuntahan ni Sara Duterte bago mag 2028. Correctional o mental. Ay, nako. Oy, nag-like na ba kayo? Mag-like muna kayo. Hayaan nyo yung basya na yan. PBBM lang malakas, hayaan mo yan. Ganyan, hindi na kayo nasanay sa mga yan. Alam nyo naman mga aning-aning din yung mga yan, ano? Di ba? Nasaan na ba yun? Wait lang. Wait lang ha. Eto na! Bago natin umpisan to, itong bulkan na to, mga kababayan, pwede ba mag-like muna kayo? Pasok! Let's go. Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel dyan. Tinanong sa kongreso. Ayun, sumasagot lang ho ako ng mga alam nyo, dalawa. Habang nagla-live ako, nagtatrabaho ako sa cellphone ko. Dito na tayo mga kababayan. Nako, Bulkang Kanlaon ha. Nag-aalboroto lalo. Pasok! Apektado ng pagbuka ng abo ng Bulkang Kanlaon yung mga residente po ng Negros Island. Nako! Kwento po ng isang residente, una ay inakala niya. Bumuhos po yung malakas na ulan kaya dali-dali siyang lumabas para kunin po yung kanyang mga isinampay na damit. Ngunit hindi naman niya siya nabasa eh. At, at doon lamang niya napagtanto na hindi ulan, kundi bumuhos ang abo. Nako! Para malakas na ulan. Akala ko nga ulan. Kinuha namin yung mga sampay namin. Bakit hindi naman ako nabasa? Kaya pala buhangin yung bumapatak. Tinig po ng isang residente sa Negros. Ay, grabe mga kababayan. Tignan ninyo. Tignan nyo yung mga mga patak. Lakas niyan. Sino nakaranas ng pagputok ng pinatubo? Grabe yun mga kababayan. Di ba? Sino nakaranas dito? Pagputok ng pinatubo. Yun ang matindi. Umabot yun sa sa kung saan. Umabot ng Amerika, mga kababayan. Yung ashfall, mga kababayan, umabot hanggang Amerika. Di ba? Kita nyo. Kwento lang ng lola ko yun. Ay, nako. Sige, eto na. Tuloy. Grabe mga Eto, alam nyo, Alam nyo, ayoko kayong takutin eh. Pero, kung gusto nyo ng hula, tawagan nyo ko, ha? Wala namang bayad. Oo. Huhulaan. Ayoko to, baka matakot kayo eh. Wag na lang. Oo. Sige, tuloy. Negros Occidental, ang ilan namang residente ay sumama ang pakiramdam dahil sa ibinugang abo ng bulkan. Para naninikip yung dibdib namin. Dami alikabok sa daan. Maraming asupre na nakakapit sa mga paninda. Umakyat kami sa taas ng namin at saka maglagay ng mask at magkuha ng basahan na nabasa para ipuna sa mga lamisa. May mga pagkain na dampian po na asupre. Naku po, hindi na pakikinabangan yan. Tinig po ng ilang residente sa Negros Occidental. Uy, wag naman yung loto. Wag naman yung pwede ko kayong hulaan. Pero wag naman yung yung mga loto-loto na yan. Mahirap yan, ha? Pero kung gusto nyo, bibigyan ko kayo. Bibigyan ko kayo numero para tayaan nyo. Nako, Grace lang nga, Ayan, ako. Ang dami ko na hong hinulaan. Ito, seryoso. Pexman, seryoso.
Bago tayo tumuloy, habang ako'y nagkikwento, baka pwede naman paki-like nyo itong live natin. Seryoso si Jen Angeles, hinulaan ko. Hinulaan ko! Kasi hindi ko naman ginagawa yan. Meron akong baraha talaga. May baraha, ginagamit sa panghula. Nung hinulaan ko, lahat nagkatotoo, mga kababayan. Bumilib, oo. Na in love. Na in love Bumilib Pero ninyo, walang biro nahulaan ko talaga. Oo, Pexman, oo. Nung nahulaan ko, bumilib ng gusto. Grabe. Tapos nagpahula ulit. Sabi ko hanggang 1 beses lang ako manghuhula sa iyo. Kaya itodo mo na kung anong gusto mo. Diba? Ayun mga kababayan. Siya magpapatotoo. O kayo na magtanong sa kanya mamaya. Hindi ako kikibo. Oo, nando doon sa labas. Ayan, si Ninyo. Oo, batiin nyo naman si Ninyo. Subscribe nyo to. Putik na yan, ha? Oo. Walang biro, sa mga gustong magpahula. Wala namang bayad. Di ako maniningil sa inyo. Oo. Kasi alam nyo, kinalimutan ko na yan Mukhang kailangan ko na naman ilabas to. Oo, mukhang kailangan ko ilabas to. Ito, pagsabog ng bulkan mga kababayan, si Ninyo nandyan. Kasunda ng mas malakas na pagputok ang naitalang explosive eruption sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island kahapon. Ayon kay Dr. Teresito Bacul. Sabi, tingnan nyo, naalala ko talaga yung Mount Pinatubo. Oo, ito na. Sunod na araw o linggo. Sa katunayan sa mga nangyaring pagputok ng Bulkang Kanlaon noong mga nakaraang taon, nagkaroon muna ito ng mahihinang pagputok. Nako, grabe tingnan nyo, ganyan na ganyan yung Pinatubo, bigla-bigla, tapos ayan na. 2017, tama po kayo nagkaroon. Sinulaan ko na nga Diyos te salve. Hinulaan ko na yan, balik mo, usod mo. Nahulaan ko na. Ng eruption nung December 9 and then nasundan ito ng December 20. So parang ganun po yun, even on 2016, yun din po, nagkaroon ng eruption March and then... Nako, eto na. Nako, si Catherine Galpo nagpapahula pa. Catherine Galpo, pag hinulaan kita, yung hula ko hindi mo magugustuhan. Lalo na eto, live tayo. Maraming nakakaalam. Yari ka. Siguradong sigurado na yan. Oo. Pag sinabi ko, hindi mo magugustuhan yung hula ko sa iyo. Eto na. Dito na tayo. Nako, nasaan na ba tayo? Bato de la Rosa, nagpasaklolo? Oo, nako! Ito. Dito muna tayo. Nasaan na yun? Nasaan na? Eto na. Natandaan nyo ba to? That they don't Natandaan nyo ba to si Bato nung sinabi niya? Pakinggan nyo want their statements that they have given before the House of Representatives to be debunked before this body, Mr. Chair. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan kapag ayaw nilang pumunta dito. So that's it. That's my only... Galing sa kanya yan pakinggan nyo. before this body, Mr. Chair. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan kapag ayaw nilang pumunta dito. Kita nyo, ayaw nilang lumabas ang katotohanan pag ayaw nilang pumunta rito. Kita nyo? Ayaw daw. Paano yan? Di ba? Si Sara ayaw pumunta ng NBI, nakatakda ngayong araw. Nakatakda ngayong araw, si Sara Duterte, nakadalawang imbitasyon ng NBI, hindi pa rin pumupunta. Anak ng tinapa. Grabe, no? Opo. Next year naman, Lolito, next year pa ako mag-60. Tuloy. Bato, pakinggan nyo lang to, pakinggan nyo. Before this body, Mr. Chair. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan kapag ayaw nilang pumunta dito. Di ba ikaw din, ayaw mo ding pumunta ng Quadcom? Di ba mga kababayan? Lahat ho ng sinasabi nila rito. Nako, si Mama Antoinette,
Oy, kailangan ho nakikita ko kayo kahit mga ano, kahit mga litrato nyo. Kasi may mga tanong ako. Oo, hindi ho ganun-ganun lang. Hulaan ko kayo rito, nakikita ko pangalan nyo. Si Catherine Galpo, nakita ko na ng personal yan. Kaya nako, Catherine Galpo, nako! Oo. Di ba? Ano? Thank you naman. Oh. Mama Antoinette, nako po, grabe. Oh, ito, pakinggan ninyo. Oh. For the House of Representatives to be debunked before this body, Mr. Chair. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan kapag ayaw nilang pumunta dito. Oh, kita nyo, ayaw nilang lumabas ang katotohanan pag ayaw nilang pumunta rito. Yan ang sabi niya mismo. Ha? Yan ang sabi niya mismo. Oh, paano yan si Sara? Ayaw pumunta. Ito, mga kababayan, ayaw pumunta. Nasaan na yun, Boss Mike? Ito, ayaw pumunta ni Sara. Bakit kaya? Di ayaw niya rin lumabas ang katotohanan. Ganun ba yun? Oh, pasok, oh. Pakita si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation bukas para tumalima sa kanyang sabina. Sa isang panayam kay VP Sara, sabi niya magiging abala raw siya sa mga Thanksgiving activity ng kanyang opisina. Matatanda ang inilipat sa December 11 ang pagsisimula ng investigasyon tungkol sa umano'y mga banta ng VP sa first couple at mga kaalyado nila. Oh, ayaw Bato, ayaw. Ayaw pumunta na itong si Sara. So ayaw lumabas ang katotohanan, ibig sabihin yan. Galing kay Bato yan, mga kababayan. Oo. Kung may sisihin si Sara, etong si Bato. Debunk before this body, Mr. Chair. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan kapag ayaw nilang pumunta dito. So that's it. That's my only observation, Mr. Chair. Yan yung observation niya, ganun din observation natin. Di po ba, mga kababayan? Si Sara ayaw dumalo, di ayaw din. Oh. Paano dadalo yan? Ito nga, hindi masagot. Oh. Mr. Chair, the two acknowledgement receipts. Oy, hindi lang yung Sally at Sheila. Ang dami pa. Oh, eto. Tingnan nyo, panoorin nyo mga kababayan. Hindi lang yung Sally at Sheila ang may discrepancy dito. Ha? Ano yun? Oh, pakinggan ninyo. We also found out, Mr. Chair, that two acknowledgement receipts, both in the name of Milky Sikuya, both are done on the same day. Oh, kita nyo? Ha? Oh, parehas. Milky si Kuya. Pero magkaiba ng pirma. Putik na yan mga kababayan. Obvious na. Ha? Obvious na yan ha. Ay naku, nawala. Oh, obvious na yan. Oh. Tignan ninyo. Oh, same day mga kababayan. Na ano? Oh, etong Milky si Kuya, abay tumanggap ng pera. Tapos mga kababayan, parehas, oo. Ang pangalan magkaiba ang sulat at pirma. Grabe talaga si Sara Brightman, ano? Ibang klase to. Oh. Oh, bakit? Ano yan? Ulitin natin, oh. Pakinggan ninyo para sa mga DDS ko mahal na mahal, makinig kayo, ha? Yung pagiging tanga, araw-arawin nyo na. Oh, sige, tuloy. We also found out, Mr. Chair, that two acknowledgement receipts, both in the name of Milky Sikuya, both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales. Parehas ang address. Oh. At yun din, yung ano isang araw lang ginawa ito sa inyo. Oh, sa Jingkoy, sa inyo to. Sa inyo pala, kayo pala tumanggap nito. Kay ano, kay si Kuya. Ha? Oh. Yeah, okay maingay, nandito na si Jen. Oh. Tuloy. And using the same pen, however, have totally different signatures. Tingnan niyo. Diba totoo naman, hinulaan kita. Oh, nagkatotoo, di ba? Lahat! Dito lang. Ay, pakinggan nyo na to. Game. Pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different signatures. Ako. Tingnan niyo po, magkakaiba. Magkakaiba. Di ba? Oh. The same day,
The same date, same name, but different signatures. Ayan po mga kababayan. Same day, same date. Tinanggap yung pera netong si Kuya. Di natin alam kung sino yan, mga kababayan. At wala rin yatang pangalan yan sa PSA. Magkaiba ng sulat, magkaiba ng pirma. Oh, ano po? Yung palusot, mukhang hindi na uubra. Di ba? Oh, di ba? Tanong ko po, Mr. Chair, did the person who signed this receipt suddenly forget how they signed in the middle of the same day? Oo nga. Di naman po pwedeng nakalimutan niya yung penmanship niya at saka yung pirma niya. Siya, parehas na araw lang. Biruin nyo, hindi pa lumilipas. Ang maghapon, nakalimutan niya na yung pirma niya. So maliwanag na maliwanag to mga kababayan na panlilin lang sa taong bayan. Pero yung mga DDS, nananatiling mangmang. Paniwala pa rin sila kay Sara. Sabi nga nung pare, nakakilala ko at kaibigan ko. Eto pare Sabi sa akin, alam mo, hindi ko na lubos maisip kung bakit naniniwala pa rin sila kay Sara Duterte. Samantalang andyan na nga, kitang-kita na ang panggagago, pangwawalang niya sa ating pera, sa kabal ng bayan, abay, pinagtatanggol pa nila. Kung ang magtatanggol, sabi ko naman, Father, eto tignan nyo yung nagtatanggol, tatatlo na lang natitira. Ayan mga kababayan, yung dalawang vlogger, yan, nandito sa kaliwa at kanan. At yung rallyista, tatatlo na lang. Diba mga kababayan? Kaya mga kababayan, itong mga DDS, yung mga sasama dyan, mga siraulo na lang. Panoorin nyo. Ang sayo po, Ma'am Surina. Parang siya yung isang tribo, ganon. Saan tribo ba to galing? Mga kababayan, saan tribo to mga galing? Saan tribo yung galing? Panoorin nyo. Kita nyo? Mga rallyista ng mga DDS, mas marami pa yung nandito. Kung kayo, kaysa nandito, ba't di nyo samahan yung tatlo? Para naman maging 5 o 6. Oo. Para hindi na namin masabi na 3, 6. 6 na. Kasama anino. Putik na yung mga kababayan. Ibang Gen! Tatlo rin pala yung yung vlogger na nando doon, lumitaw yung isa. Ayan na. Yung kakampi ng mga DDS, proud na proud pa yung mga yan, di ba? Di ba mga DDS? Yung mga tropa nyo na nagrarally sa EDSA Shrine, di ba? Proud na proud kayo dyan, proud na proud sila rito. Ito. Ayun, Ano to? Ano pinaggagawa nyo rito mga DDS kayo? Lalong lalayuan kayo ng INC nito. Mga kababayan, ayaw ng INC ng mga ganyan. Sa tingin nyo, sasama yung INC dito? Arnold Lopez, Nasaan na si Ai Chang? Huwag mo itago. Nako, Diyos ko, Anyways, mga kababayan, eto nga, dali lang Si Bato nasan na? Wait lang,
Puntahan natin si Bato. Bato, nasaan ka? Bato! Pakita ka nga. Hanapin. Wala stick to mga DDS ano? Ibang klase. Nasaan na? Ito. Ha? Okay. Ito. Sana. Ito. Nawala. Nasaan na? Bato! Asan ka na? Ito, pasok! Ako. Ito, mga kababayan. Panoorin nyo to, ha? Nasaan ka na? Ito, si Bato. Bato, pasok! Senator Ronald Bato de la Rosa ang legal na opinyon ng Korte Suprema kung Ayan na mga kababayan, ha? Pakinggan ninyo. Si Bato, nagpapasaklolo daw, Bato, pasaklolo sa Korte versus ICC. Ay, nako. Eto na, Bato. Tatakot na ba si Bato? Pasok. hihilingin umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang legal na opinyon ng Korte Suprema kung meron nga bang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC na isilbi ang arrest warrant laban sa kanya. Nako, yari na mga kababayan kasi alam nyo, sa totoo lang, si Bato, dali ito sa ICC. Bato, bakit ka pa pupunta ng korte? Korte Suprema na nga nagsabi na may jurisdiction. Ang alin? Ang ICC mula noong naging membro hanggang, bilangin mo. Di ba mga kababayan? Bilangin mo. Yung panahon kung ilang taon tayo. Kung sabihin nyo ng 2017, 2018, 2019 tayo nawala. Yung buong yun. Bilangin nyo. Putik na yung Bato. Nininervyos tigar-garlatagnan. Hihilingin umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang legal na opinyon ng Korte Suprema kung meron nga bang... Sinabi na nga, ang kulit ni Bato Korte Suprema na nga nagsabi. Daisy's Kitchen, thank you naman. Sana oil. Nandiyan na si Benjamin Camilosa. Sa inyo pong lahat, shoutout po. Jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC na isilbi ang arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay ito na investigasyon ng naturang hukuman sa ikinakasong crime against humanity laban sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs ng nagdaang administrasyon. Nako, yan na nga nako, digong. Bato, ano sabi ng ICC? Sinabi na ng ICC, tipo ba? Na-topic na natin yan dito. Ang sabi ng ICC, merong jurisdiction. Ang alin? Ang ICC. Mula ng naging membro tayo at mula noong, yung na yun, yung tagal na yun. Di po ba? Mula noon, meron pang, karapatan ng ICC na manghimasok at busisiin mag-imbestiga. Ganon. Tuloy. Matatandaan na si De La Rosa ang nakupong hepe ng Philippine National Police noong panahong yon na sinasabing nalunod sa dugo ng mga biktima ng extrajudicial killings ang Duterte drug war. Nako, yan na Bato. Ikaw pala hepe nun. Bato, ikaw daw ang hepe nun Sa panayam ni De La Rosa, muling iginit nito na kung ano umano ang ibababang desisyon ng Supreme Court ay irerespeto niya ito at dapat ding siguro hindi niya nabalitaan yung opinion ng ng Supreme Court, mga kababayan. Paano kasi ang inaatupag nito? Alam niyo kung yung kampanya nito Tumuko dito ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Paglilinaw pa ng senador, siyempre tutulong. Alam nga hindi. Akala nyo lang yun, mapanganib yan. Ay irerespeto niya ito at dapat ding yumuko dito ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, yuyuko talaga, gano'n, Alam hindi. Paglilinaw pa ng senador, hindi naman umano sa natatakot ang senador, kundi nangangamba lang siya na baka hindi na niya makita ang kanyang mga apo. Nako, yun na nga, mga kababayan, yung apo.
Ay, ayan na mga kababayan, yung apo pala. Oo, ang kanyang inaalala. Walastik na yan si Bato, mga kababayan, sa dami-dami ng pinagdaanan daw niya. Nakipaggera, nakipaglaban. Oo. Pero dito mga kababayan, ang kahinaan, yung mga apo niya. Alam nyo na. Oh, pasaklolo na. Bato, pasaklolo ka na. Putik na yan, nabalita pala ito noong December 4 pa. Paano ngayon to? Bato, tigergerlatag mo. Dalawa kayo ni Digong. Alam nyo, swerte itong mga ito pag hindi pa ito nahuhuli ng ICC bago mag 2028. Bato? Anyways, mga kababayan, inabot na tayo ng oras. Ang bilis ng oras. Nabibitin ako eh. Oo, may lakad pa ako. Anyway, mga kababayan, bitinin ko nga muna kayo. Kita-kita po tayo mamaya. Opo. Kita-kita tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Huwag niyo kakalimutan na mag-like bago tayo mag-iwahiwalay. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.